Hello mga ka-legit Dover Cards, another updates po tayo patungkol po dito dahil si Mr. Romeo Halusos Jr. ay nagsadya sa Supreme Court pa kasama ng kanyang lawyers. Ano nga bang nakapalob sa balitang ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy, of course, katulad ng lagi natin ginagawa, maraming salamat po from the bottom of my heart. Thank you so much lahat po ng mga legit Dover Cards natin at legit subscribers sa lagi nag-aabang at nakaantabay sa mga videos natin. Thank you so much! At ngayon, syempre, bago tayo mag-start, allow me to greet Miss Atasha Mulak as one of the legit Dover Cards po natin dito sa TV5 and TVJ's production. Na this is gonna be the first time that she was celebrating her birthday na kasama po ang TVJ. At talaga namang masasabi mong very emotional ang isang Atasha Mulak habang siya po ini-interview ng TVJ. Sinabi niya rin na sobra-sobra yung kanyang pasasalamat at sobrang swerte niya. Sabi niya, ganun pa yung sabi niya, diba? And she's very blessed na may tuturing dahil hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataon na makasama at makatrabaho ang mga iconic trio na TVJ, ano? Kaya naman sobrang, sobrang blessed and she was very thankful, hindi lang po sa TVJ, maging sa lahat ng mga Dover Cards na kasama niya po dito ay talagang ramdam na ramdam niya na she's not working kapag kasama niya ang mga ito. Kaya naman sobra po yung kanyang na-overwhelm itong si Miss Atasha. Although bukas pa po talaga yung talagang kaarawan o yung birthday po ni Miss Atasha. Pero ngayon pa lang, sinelebrate na po. Kasi this is gonna be the first time that she was celebrating their birthday kasama po ng mga legit Dover Cards. So, hindi natin na-expect yung mga babati sa kanya. Naiyak talaga siya. Siguro na-miss niya din yung mga international friends. Sana all may international friend. And of course, syempre po, isa rin sa mga talaga namang kailangan nating i-celebrate dahil finally ay lumabas na din ang ilan sa mga noontime shows, Battle of the Noontime shows and yung mga ratings po, still nangunguna pa rin ng EAT as of the moment. No, na sabi po ng tape na nahula daw sila. Bahala na sila, no? So anyways, eto na nga, no? Dahil meron po tayo nakita or kakapasok lang na balita mula sa Inquirer, no? Na itong si Mr. Romeo Halusos Jr. ay nagtungo nga dito po sa Supreme Court kasama ng kanyang alongside with his attorneys or legal counsel. So, kung tatandaan po ninyo, ito po si Mr. Romeo Halusos. Tignan niyo po yung pagbumukha niya, diba? Hindi masyadong maganda yung aura niya kasi nga parang may pinaglalaban po siya dito kasi diba nung last August, if I'm not mistaken, and parang hindi po pinayagan ng COMELEC or hindi po pinayagan si Romeo Halusos Jr. na hindi po siya na-proclaim as representative ng Zamboanga del Norte First District. So, yun po yun. Ito po yung nilalaman ng balita. Sabi dyan, Romeo Halusos Jr. on Friday asked Supreme Court to reverse its ruling that annulled his proclamation as Zamboanga del Norte First District Representative. This verdict was handed down last October 8, 2020, last August 8, 2023. Natanggap niya yung balita na siya po ay tinatanggalan, no? At hindi po siya pinroklama, no? Dito po sabi dyan, Romeo Halusos Jr. and his legal team show reporters copy of his pleading filed before the Supreme Court last Friday, November 3. Halusos is seeking reversal of Tribunal August 8 decision annulling his proclamation as Zamboanga del Norte First District Representative in 2022 election. So, during 2022 congressional race in Zamboanga del Norte, candidate F. Kuya Jan Halusos filed his certificate of candidacy. Nag-file po siya. Si F, candidate F. Kuya Jan. So, dun po nagkaroon kasi ng parang problema. Halusos Jr. asked Commission on Election COMELEC
Comelec to declare him F. Haloshos a nuisance candidate. Doon po parang nagkamali sa parang pangalan doon po nagkaroon ng problema. Kaya hindi talaga siya pinayagan ng Comelec. He said there was an intent to confuse the voters. So meron daw po kasi parang nakita po ng Comelec na parang meron pong kino-confuse daw di umano nila yung mga botante kung sino yung mga iboboto kasi parang yung isang candidate is F tapos siya naman po is siya po ay another rin po parang pagkapareha sila ng pangalan and then meron lang po silang pagkakaiba dun po sa letra na yon. He explained not only do they have the same surname but the nickname Kuya John closely resembled his Kuya John's nickname too. Yun. So dalawa po kasi sila John at to po si Mr. Romeo John Haloshos at saka po yung Kuya John. Parang nagkaroon ng confusion kaya po kini-question po sila ng Comelec. On April 19, 2022, Comelec declared F. Haloshos as a nuisance candidate. After the election, Roberto Uy Jr. secured 69,591 votes and Haloshos Jr. received 69,109 votes. So medyo nasa 5,000 po yung difference. Despite being nuisance candidate, Haloshos still received 5,424 votes. Eventually, Haloshos Jr. was declared the winner. And this took place after Comelec ruled the votes for F. Haloshos should be credited to Haloshos Jr. Grabe talagang medyo nagkaroon ng kaguluhan kasi kung tutuusin naman talaga, para kasing may pandarayang nagaganap dun Tama nga naman yung Comelec na parang kinukonfuse nila yung mga kandidato ay yung mga boboto, 'di ba? Dapat mas naging malinaw, Kuya John, handa Kuya John, ganun yung mga gamit nila. Siguro, eto POV lang natin, baka ayaw na sa kanila ng tao at iniba nila yung nickname na nilagay nila doon po sa balota, Kasi nung bumoto po ako doon sa barangay elections, aside doon po sa name nila na naka-indicate, meron din nickname. Kasi sometimes, people knows us in our, our nicknames. People not recognize us doon po sa full name natin. Kaya ginagawa po ng Comelec yun na isang bagay na parang nabutasan po ang Haloshos, na the May 12, 2022 resolution granted Haloshos Jr. motion to suspend the proclamation of the leading candidate Uy. The June 7, 2022 resolution denied F. Haloshos petition for lack of merit. It is August 2023 ruling the High Tribunal said Haloshos Jr. could not yet assume office due to SCQAO. Ayun. So, ibig sabihin, nakikipaglaban pa rin siya para dito. Ang masakit lang, meron pa nga kaso na kinaharap, against po, may kasong pa nga sa kanila, ang TBJ tsaka si Miss Jennifer, tapos sumasabay pa to. Kaya hindi na may pinta mukha ni Haloshos, ni Mr. Romeo Haloshos Jr. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe for more updates.